At ngayon naman po ay makakasama natin sa linya ng telepono si Judith Caringal ng Sports Radio 918 para bigyan tayo ng update sa ongoing consultative meeting ng Philippine Sports Commission. Judith, ano po ba ang latest na balita mula dyan? Kanya-kanyang mga problema at panukala ang naisiwalat ng mga stakeholders sa unang araw ng top-level consultative meeting on development plan for Philippine sports and setup of Philippine Sports Institute sa Century Park Hotel. Magandang panimula ang nakita sa pagdalo ng mga malalaking numero ng mga stakeholders mula sa organizer ng Philippine Sports Commission, mga National Sports Association officials, POC, mga miyembro ng House Committee on Youth and Sports, ang Senado sa pamagitan ng Senate Youth and Sports Head Senator Manny Pacquiao, ang Department of Education, mga LGUs at sports science groups. Malinaw po na nagpaliwanag si PSC Chairman Butch Ramirez sa utos ni Pangulong Duterte na pagkaisahin at paunlarin ang ating Philippine sports. Idiniin naman ng POC President na si Piping Coangco ang masidhing pangangailangan ng mga Pilipinong atleta sa full sports science approach. Ibinandera din naman ng mga mambabatas sa panguna ni na House Committee on Youth and Sports Chairman Conrado Estrella, Aaron Sambar at Mikey Romero ang hindi mabilang na mga sports bills, lalo na daw ang paglusaw sa PSC at pagtayo ng Department of Sports na agad na hindi sinang-ayunan ng mga LSA leaders na nagpahayag na baka daw ito maghatid ng mas malalaking problema sa Philippine sports kagaya ng government intervention na uuwi sa suspension ng mga Pilipinong atleta sa pagsali sa SEA Games, Asian Games, Olympics, World Championships at lahat ng mga international competitions. Marami pang problema katulad ng mga renegade groups na hindi kabilang sa mga NSAs, kakulangan sa ugnayan ng PSD, NSAs at Department of Education ukol sa mga grassroots program at ang matagal ng mga revision ng PSC law, lalo na yung patungkol sa 5% share mula sa PAGCOR. Formal na rin na nailahad ng PSC ang sa pamagitan ng training director na si Mark Velasco ang Philippine Sports Institute Program. Ito daw po yung sinasabing dahilan kung bakit matagumpay mga bansang Australia, USA, UK, China. At ito daw ang magbibigay ng full scientific support sa ating mga atleta sa pamagitan ng mga National Sports Centers sa Manila at sa mga rehiyon. Natututok nga sa training during competition and after competition or competition proper ng ating mga atleta. Lahat ng napag-usapan sa araw na ito ay bubuuin bukas o kaya i-consolidate nila at magkakaroon na po sila ng isa talagang programa or isang direksyon para paunlarin ang Philippine sports. Ito daw po ay isusumiti kagad ni PSC Chairman Butch Ramirez sa ating Pangulo na si Pangulong Duterte para siyempre maisulong din at mabigyan ng suporta para sa ikaunlad ng ating Philippine sports. Madam Judith, may mga nabanggit ka na umattend ng mga malalaking pangalan sa mundo ng sports. Meron ba silang mga personal na pledge na para maibahaging tulong sa sports industry sa bansa? Unang-una na ang dumalo na si Senator Manny Pacquiao na nangako talaga na gagawin niya ang lahat upang tunay na maibigay ang full 5% support ng ating gobyerno sa pamamagitan na ito ng pondo na nagmumula sa Philippine or Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR. So yun yung pinaka. And then of course, yung paghimok ng ating mga kongresista, yung pagdalo lang ng halos kalahati siguro sa miyembro ng House Committee on Youth and Sports doon ay isang senyalis na andoon yung kanilang seryosong pagsuporta sa Philippine sports. Yung pagsulong nila sa mga batas at yung kanila ding paghingi ika nga ng parang panahon na bigyan nyo kami mga congressmen ng panahon para talagang tulungan namin kayong mga nandiyan sa Philippine sports. I think yun yung mga mahalagang naipangako ng mga dumalo dito sa pulong na ito. Ms. Judith, nabanggit niyo po na bukas i-consolidate lahat ng napag-usapan ngayong araw. Pero sa ngayon po, ano yung major na na-accomplish for the day? Ano yung pinaka-notable po na napag-usapan na sa tingin niyo ay maganda ang resulta po? Wala tayong masasabi kaagad na mayroong na-establish na kaagad sa araw na ito dahil inisa-isa nga masyadong naging matagal yung usapan sa mga problema, sa mga issue. Parang lahat ng mga dumalo sa pulong 300 people attended the meeting. Karamihan ay mga issue lang, mga problema ang kaagad na naisuwalat. Pero siguro at least nailahad
yung unang bahagi ng Philippine Sports Institute, ito yung gusto namin mangyari, ito yung aming papatupad, at kung may mga pagtutol o kaya hindi pagsang-ayon yung iba, ay siguro mapapag-aralan at bukas sa pag-resume ng pulong sa umaga ay muling matatalakay yan dahil bago naman sila gumawa talaga ng mismong plano, kailangan syempre pagkasunduan yan ng lahat ng mga dumalo, no? At ng lahat ng mga stakeholders na ito. So siguro ang isa lang, siguro yung kooperasyon nakita natin dahil maraming dumalo, di ba? Yung sinseridad. At syempre, parang nagkakaisa naman na, sige, wag tayong magturuan, wag tayong magsisihan dito. Kalimutan na natin na nangyari na mga problema at tayo, let's move on, gumawa tayo ng programa para tunay na makita natin, marating natin yung ating minimithi sana na tagumpay sa sports. Masyadong malawak ang ating layunin, masyadong parang malaki ang ating goal, pero siguro first step ito, baby steps ika nga, ang nakuha lang natin sa unang araw ng pulong. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.